morning mga kabokals. Andiyan na naman tayo sa ating manukan. So ito nga po yung ating mga breeders na Decal Brown. Papakainan na natin sila ng fermented Madre de Agua, yung finerment natin noong nakaraan. Ayan. Yung isa, ayun, yung isang hen na pinakita ko lulugo-lugo nakaraan. Ayan na. May tama talaga mga kabokals, siniwalay na natin. Ayun, oh. Kita nyo ba, nasa kulungan. Then ito, ginagamot pa natin dahil sa halak. Yun parang wala sipon eh, kaya lang maano talaga, nakatiklop. So hiniwalay ko na, gagamutin natin. And then ayan, ito yung the rest na mga breeders natin. Kaya mga kabokals, kung natatandaan nyo, nag-ferment tayo nung December 15, 2025. Ito yung pinakaunang-unang ferment natin. Ito ipa-flash ko sa screen doon po sa hindi nakapanood ng vlog na yon. Ito po yun mga kabokals, yung naka-flash sa screen na vlog ko. Backdate na lang po kayo, search nyo lang po sa YouTube channel natin. Ito po yun, December 15 po yan. Ngayon po ay January 14. So isang araw na lang, 1 month na. So gagamitin na natin siya. Ito, tignan natin yung itsura sa loob. Itsura sa loob mga kabokals. Makikita nyo, may mga amag siyang puti. Mga amag siyang puti mga kabokals. So tignan natin. Yan. Tignan natin kung anong itsura niya from within. Yan. Ito mga kabokals, yung mga senyales na pakita ko sa inyo. Yung mga senyales na successful yung pag-ferment nyo. Yung physical appearance. Yung appearance. So ito natin. Kita nyo ba mga kabokals? Ayan, no? Ayan mga kabokals, white mold o yung puting amag, mga puting amag mga kabokals. Ayan, yan na, puting amag mga kabokals. Yan po yung sinyales na maganda yung pagkaka-ferment natin. Ngayon tuturuan ko yung mga kabokals. So ipapakita ko sa inyo yung proper way of harvesting o yung paggamit ng fermented na ginagawa natin. Unang-una mga kabokals, gusto ko pong malaman nyo na ang fermented or binuro, kasi katulad yan, no? Successful to mga kabokals. Sasabihin ko na successful kasi may mga white molds. Ibig sabihin meron po tayong build up dyan na mga probiotics. Yan. Ngayon, lagi po natin tatandaan, ang probiotics po madali po mamatayan. Yan po, pagka natamaan po ng UV ray yan o yung sikat ng araw, patayan. Pagka yan po nadikit sa mga aluminum, stainless, ay patayan. Kaya po, pag mag-harvest tayo, importante po na wooden, yung kahoy na sandok or bao, or ito, plastic na babalutin na natin kamay natin ng malinis na plastic. Saka natin siya kukunin. Ito mga kabokals, huwag nating hahalukayin. So kung ano lang yung part na gagamitin nyo, yun lang yung kukunin nyo. Kaya katulad yan, no? Yan mga kabokals, ilawan natin para makita nyo. So yan po, yan po yung itsura, oh, diba? Tinungkab ko na. Tinungkab ko na. Ayan po yung itsura, oh. Yan po yung itsura, ilalim yan, so, diba? Oh. Hindi po yan, kung bulok po yan, itim yan. Nangingitim kung nabulok siya. Pero ito hindi, successful talaga. So yun, dinakot ko lang po ng may plastic. Kinamay ko lang na may plastic kasi wala tayong mga wooden na gamit. Kahit i-search nyo po, mga metal, stainless, aluminum, patay po ang mga probiotics dyan mga kabokals. Pag-ayan po na dikit. Ayan, may mga puti-puting amag mga kabokals. Ayan. So hindi natin ginagambala yung iba para intact pa rin na naka-compress siya. Nakapit ang tawag ito. Nakapit-pit ba? Para po hindi po magambala yung ating mga probiotics. So kung ano lang po yung part na gagamitin natin, yun lang po yung tutungkabin natin. Ayan. So ibabaw muna mga kabokal, sa ibabaw muna ang ating gagamitin.
hanggang palalim tayo ng palalim. Ito maganda ito, yung may mga abag na ito, may pakain ka agad natin kasi ito po yung talaga yung masustansya. Ayan, no? Puting amag mga kabukals. Minsan kasi itim, pag itim yun medyo may problema. Pero ito puti. So ibig sabihin successful talaga yung ating pag-ferment. So yan. Yan lang muna kasi itong plastic na to, iiwan ko na dito sa loob yan. Yan. So yung tali. Ito itatali uli natin mga kabukals para ano siya. Sara pa rin siya, hindi siya mapasok. Yan. So ito po yung proper, ito po sa akin lang naman again, hindi tayo eksperto Ito po yung para sa akin proper handling ng ating ferment. Kasi ingatan natin yan dahil may mga live may mga live organisms na yan na beneficial sa ating mga hayop. Kita nyo naman, puting amag talagang yan. Sigurado ako yung meron talaga yan. So yan, isasara uli natin siya para selyado. Ganyan lang. Diba? Tapos itong plastic natin, iiwan natin sa loob yan. Para yun ang gagamitin natin palagi. Tapos, siyempre tatakpan natin. May takip siya Ayan takpan natin. Diba? Ayan. Yun. Tapos ito mga kabukas, papakita ko sa inyo kung paano ko ipapakain sa ating mga manok. Ayan So yan siya. Silyado na uli siya. Ito hindi natin ginagalaw yan. Wag bubuksan. Alam niyo mga kabukas, importante rin sa ito base lang sa experience ko. Importante po sa pagpe-ferment din yung talagang nasa dark area sila. Dark area. Doon tayo magpe-ferment. Wag po tayong ito again para sa akin Wag po tayo mag-ferment sa naiinitan, yung naka-imbak siya sa isang area na expose siya sa araw. Kasi naiinitan po siya, doon pa lang po namamatay na rin yung ating mga probiotics doon. And then yung container na transparent, syempre talagang sigurado doon. Kasi papasukin po ng UV ray yan UV ray, ibig sabihin yung araw. Pagka napasok po ng UV ray yan, patay din po yung ating mga inaalagaan. Kasi parang inaalagaan natin, kinukulture natin yung ating mga probiotics dyan Patay din po yun. So yun po yung mga ingatan natin. Sikat ng araw, UV ray, yung liwanag, yung init, at saka yun nga, yung mga metal, pag hinahandle na natin siya, yung mga metal na stainless, aluminum, ayan, iwasan po natin yung dumikit sa kanya para pa-preserve natin yung ating mga inaalagaan na probiotics. Di ba Brad? Mamaya kakain. Sila kakainin po sila niyan, kaya lang in the process of pagpaparami pa tayo ng ating mga fermented. Ito sa breeders lang muna ng mga ating decabra kasi konti lang naman sila. Eventually yung mga layers natin mga kabokals ay bibigyan na rin natin 25%. Subok ko naman kasi 25% effective pa sa ating mga naka-battery cage na layers Huwag ka lang lalagpas ng 25% para hindi maapektuhan yung pangitlog. So ito nga, darak sa mais lang po yung ating ihahalo. Ayan, darak sa mais lang po. Hindi ko pa muna ipakita yung mga timbang-timbang kasi may timbang po yan tinitimbang ko po yan. Pero ito, para lang just for the benefit of this video. Ganyan po yan. Haluan lang natin ang darak sa mais. Ayan. Ayan, dalawang ganito lang ilalagay natin. Tapos ito yung tubig natin. Ito mga kabukals, yung tubig natin, ang kagandahan po dito is tubig poso. So wala siyang chlorine. Isa rin po yung chlorine mga kabukals sa makakapatay ng ating mga probiotics So maganda po ang tubig nyo kung wala kayong poso, yung napatina or yung mga ilang araw na po na imbak sa drum para po wala na yung chlorine. Yan, chlorine isa rin po sa delikado pong ihalo sa ating mga piniferment na Madre de Agua. So hindi lang po, kung nakita nyo mga kabukals, hindi lang po basta ferment ng ferment. Yung mag-ferment ka, kunyari may napanood ka, nag-ferment.
Tapos gagayahin mo, pero yung handling po pala hindi po ganun kadali. So may proper handling pa rin po. May mga kailangan kang i-consider, katulad nga po ng mga nabanggit ko kanina. Yan. So, 'di ba? Good to know. Good to know po kasi, 'di ba? Sayang naman yung pinaghirapan natin na ferment natin, tapos mawawala lang din yung inalagaan natin ng mga probiotics. 'Di ba? Yan. Ito, not sure kung kakainin na nila kasi first time nilang gagamit ng fermented Madre de Agua ng ating mga breeders. Yan. Ito pwede pang dagdagan yung yung darak, yung naparami lang yung aking kuha nung dapat to medyo mas konti yung ating nilagay na fermented, pero gagawin ko dito, teka, dadagdagan ko na ng darak kasi nga first time nila baka hindi nila masyadong kainin. Nakita nyo, saka yung kamay ko malinis naman yung mga boss. Hugas muna tayo. Yan. Ang amoy niya parang, alam niyo yung amoy ng wine, yung mga red wine, ganyan. Ganun ang amoy niya, mga kabukal. So isa rin pong sinyalis yun na maganda po yung pagkaka-ferment nyo, kasi hindi siya mabantot. Pagka mabantot kasi, medyo may problema tayo ron, baka na contaminate. Pero ito kasi amoy wine, amoy alak siya. Amoy alak na meron siyang sweet aroma. Yan, ganyan po ang amoy niya. So isa po 'yun sa mga mga titignan nyo kung successful ba o hindi yung inyong ferment. Amoy wine siya, may sweet aroma, and then may mga white molds, puting amag, at saka pag tinungkab nyo talagang sariwa pa yung ilalim niya. Hindi siya itim na parang bulok na pangit tignan. So yun. Ito, mga kabokals, may mga, kumbaga, na perfect ko pa ito sa mga susunod na vlog, pero ito kasi yung unang-unang glinag ko. Pero okay rin naman. Ang naging problema lang dito, medyo naparami ako ng molasses dito sa ginawa natin na to. Kung mababalikan nyo yung video, yun nga, naka-flash kanina, medyo naparami ang ating molasses, pero okay lang din naman. Pero yung sa mga susunod na ginawa ko, medyo binawasan na natin yung molasses. Wala naman pong saktong sukat. So maparami mapakonti, okay lang naman yan. Ang importante kasi dun talaga yung pag-compress, sa plastic sack sa drum, at saka yung pinaglagyan mo malinis ba. Yan kasi yung mga importante dyan. Actually, ito, ma-peppermint mo ito kahit walang molasses Yung sa mga sinasilage nga, diba? Wala namang molasses yun. Talagang kinocompress lang nila. Pero sa atin nga, mas pinili natin may molasses para dagdag sa stansya. Saka magiging pagkain kasi ng mga probiotics yun. Yung molasses. Magiging pagkain nila yan. Yan. So ito, papakain na natin sa ating mga breeders na manok. Ito, mga kabokals, same. Hindi ko pa papakita ngayon kasi kulang pa nga tayo sa fermented. Pero pag pinakain na natin sa baboy, halos parehos lang ang pagpe-prepare. Ganito lang halos ang gagawin natin sa baboy. And then sa mga layers, ganun din. Kaya lang, instead of darak sa mais, sa mga layers, layer feeds ang kasama niya. 75% and then 25% na fermented. Again, sa mga layers po na naka-battery cage, base sa experience ko, hindi tayo po pwedeng lumagpas ng 25%. Bumabagsak ang kanilang egg production. Base po sa experience ko Sa experience ko lang po yan. Ayan, pakainin natin yung mga breeders natin. Ayan, mga kabokal, so ito talagang pakainan.
Ano ba? Yan. Ito po ang maganda sa breeders mga kabokals. Kasi nga, ayun po pwede tayo gumamit ng mga ganito pakain na wala masyado maging epekto sa kanila kasi natural yung kanilang pangitlog. Unlike po sa mga naka-battery cage na pan-table eggs natin, talagang maingat dapat ang approach kasi konting pagbabago lang po, katulad nung pagka nasobran tayo ng lagay ng mga greens na ganito, bumaba yung percentage ng layer feeds nila, nakaka-apekto sa pangitlog nila. Kasi nakadepende po kasi ang pag-produce nila ng itlog sa layer feeds na kinakain nila. Unlike ito, may similya, may tanda. So doon po nanggagaling yung itlog na napoproduce nila. Ayan. So sana kainin. Ayan. Ito magiging regular meal na nila ngayon. Ngayon po tayo magsimula. Yung isang drum na yung kasi, i-allocate ko na sa kanila yon sa mga breeders natin. Naka-allocate na sa kanila yon. So ito lang po. Oh, ganyan lang po. Try natin dito sa isa. Yan. Yan mga kabokals, mukhang nagustuhan nila. Yun, nagustuhan mga kabokals. Anyway, kasi naman sila, yung nasa battery cage sila. 'Di ba nagsubok na tayo magpakain ng Madre de Agua. So, yun, sanay na silang kumain pala, naalala ko. Na nakatikim na po sila ng ganyang pakain. Kaya lang nung time na yon, hindi po fermented yung pinakain natin, yung lang chopped Madre de Agua lang yun na hinalo natin sa kanilang sa kanilang layer feeds. Ayan o. Lahat sila kumakain talaga. Ayan. So maganda kasi dito mga kabokals, katulad nga yan, kung mape-preserve natin yung probiotics sa ating ferment, additional nutrients po sa kanilang katawan. And para sa akin mga kabokals, ang probiotics kasi napakaganda. Talaga makakaiwas tayo sa mga sakit pagka-permis po silang may probiotics na kinakain. And yung kanilang itlog na mapuproduce ay maganda talaga, quality talaga. So 'di ba sa itlog pa lang may probiotics na, 'di ba? Yan yung dalawa doon, bigyan natin ng separate mamaya, pero ito pinapakita ko lang muna. So, talagang pinakain talaga. Ito, lalakas pa ng lalakas yan kasi kalaunan masasanay sila na masasanay. Ito yung kinakain nila. So, kalaunan yan, mas lalakas pa sila kumain yan. Ang maganda rito mga kabokals, wala nang sukat-sukat kahit wala nang sukat-sukat kasi napakadali po ma-digest nito. Unang-unang fermented. And then greens pa. So, kahit marami silang kainin yan, okay lang kasi mabilis pong matunaw yan sa katawan nila. So, and tipid kasi syempre tanim naman lang natin yung mga Madre de Agua na yan. Tipid. So, pero para po may sistema, lalagyan natin ng sukat yan. Kukunin ko lang yung pinaka-maximum nila na kayang ubusin. So, dun tayo magbabase ng ating pakain na nakatimbang. Hindi ko lang natimbang ngayon kasi nga wala pa akong wala pang definite na timbang kung ilan na ang kaya nilang ubusin na ganitong klaseng pakain. Yan. Ito halos ubos na mga kabokals. Halos ubos na to. Yan. Majority po nung kinandling ko na itlog galing dito sa batch na to. Ito kasi yung una kong rooster na
trinay na ibalik sa ano sa mga deca-brown natin yung mga yon, mga yung pangalawang batch na sinalang natin, yun meron na sila doon. Ubos na basta mga kabukals okay ng butsi. Sakto lang yung butsi niya. Yan, so titibangin pa natin yung ganong karami kung ilan. Siguro mag-aano tayo, more or less nasa 1 kilo. Combined Madre de Agua sa Darak sa mais. Pero dapat mas marami ang Madre de Agua, ang fermented Madre de Agua. So ito baliktad, since breeder sila. Ang gagawin natin dito, 75% Madre de Agua, 25% darak sa mais. Or kung pwede rin, kung wala kayong darak sa mais, kung gagayahin nyo po ito, yung usual na commercial feeds na ginagamit nyo. Talagang pag nag-commercial feeds tayo, medyo mataas talaga ang expense natin. Kaya ito, binaba ko nila sa darak sa mais. Ang darak sa mais naman, mainit sa katawan yan. Ito maganda rin sa mga pag-breed. And then ito, yung sustansya ng fermented Madre de Agua ay nandoon. So, para sa akin, masusuplayan niya na yung mga pangailangan ng ating mga breeders. Ayan. Diba? So, ito, natural, mga kabukals. Ito, hindi na natin kailangan gumamit ng mga synthetic vitamins. Kasi andyan na sa Madre de Agua na fermented. Biro nyo 1 month mo ibinuro, tapos nakita nyo naman may mga puting amag, o diba? Sigurado ko meron tayong na produce na breeding talaga. Meron tayong na produce na mga probiotics doon, mga kabukals. Kasi puti yung amag natin ibig sabihin maganda po yung mga tumubong or yung good bacteria talaga ang tumubo doon. Kasi nga, sabi ko nga, walang mabahong amoy, walang itim na amag. Ang itim na amag kasi, mga kabukals, sinyalis po yan na nagka-problema. So, imbis na good bacteria, bad bacteria po yung dumami pagka itim na amag. Ito base lang naman sa experience ko, mga kabukals. Ayan. And then yung aroma nga niya, meron siyang sweet aroma na may pagkaalak ang dating. Kaya ito mga manok natin, mamaya-maya lang ay lasing na ito mga to. lasing Hindi. Ubus na mga kabukals, ubus na diba? So, isang patunay po na pwedeng talagang gawin. Pwedeng gawin yung sistema, Gusto pa nga, kulang pa nga, Ito. Gusto na rin to. Ayan. Diba? Naamoy ko yung may alak hanggang dito. Medyo nakadistansya na ako, pero talaga yung amoy alak na may sweet aroma ay nandun. Talagang ang lakas. Ang ganda ng pagkaka-ferment natin, mga kabukals. Suwabing-suwabe. Suwabing-suwabe. Pag inamoy mo ay aking kamay. Ayan. Smell my hand. Naaalala ko nung nagtatrabaho pa ako, mga kabukals. Ginagawa ko na to So, pag pumapasok ako sa trabaho, nakakapit pa rin sa kamay ko yung amoy ng fermented. Kahit naghugas na ako. Yun. In action, mga kabukals. Yan ang aking mga rooster. Napakasisipag sumampa. Sampalan ng sampa para magkapera tayo, mga rooster. At bubusugin ko kayo sa fermented Madre de Agua. Ito, pakainin na natin yung dalawa, mga kabukals. Ito, may tama ito, mga kabukals. Pero wala naman siyang wala siyang pisik, wala siyang yung nakitiklop So ito gagamutin ko. Pero hiniwalay ko. Fermented din ang kakainin nila. Silang dalawa ito. Fermented din yan. Magagamot yan, mga kabukals. Magagamot yan ang ating fermented na pakain. Pakainin ko lang muna sila.
Ayan, kumakain din si Halakboy. Halakboy. Yan, makakatulong yung mga kabokal sa paggamot ng halak niya. So, bukod dun sa gamot na binibigay natin sa kanya, makakatulong po yung fermented madre de agua natin sa paggamot sa kanyang halak. Then yung isa, ganun din. Ito. Kain ka ba? Ah, kain ka? Kain. Ay, syunga. Kain. Sige. Pwede mo, ibabalik kita sa battery cage. Ibabalik kita sa battery cage. Sige ka. Palitan kita. Ako isa pa doon. Ayan. Napurga na kasi itong mga kabukals. Itong mga to kaya. Yun, no? Iba kasi pag may kasama eh. Kasi isa, dalawa lang kumain dyan. So nagsusunuran eh. Eto. Pero ayan, kakain na yan. Ayan. Saka may nararamdaman kasi. May nararamdaman siya eh. Kaya ganun. Pero ayan, kinakain na. Maya, bigyan ko ng Trisolac ito. Trisolac. Doxylac. Yun po yung pinagagamot natin sa mga sipon, halak, ganyan. Tingin ko sipon. Ayan. So mga kabukals, ito. Diba? Manok. Manok na pagbibreed ng manok na paitlugin. Yan pong ating ginagawa ngayon. Decaf brown. Ayan. Ubus na, oh. Kung binigyan ko na uli, ubus na, oh. Alam niyo kung mga kabukals, ang manok kasi isa sa pinakamadaling gawin at saka isa sa pinakamabiling produkto yung manok, lalo na ito mga paitlugin mga kabukals, kasi halos lahat ng tao kumakain ng itlog eh. So napakadaling i-market, napakadaling alagaan. And ito nga ipinapakita ko sa inyo, may paraan po kasi marami pong umaangal na ang mahal ng commercial feeds, ang mahal ng patuka, lugi. Lagyan po natin sistema katulad nito, mga breeders nga po ito. So pwede po natin pakainin ng mga ganyan, ng mga greens. Kung ayaw niyo po mag-ferment, pwede kayong gulay, chop niyo mga gulay or kung ano pong available sa inyo. Pinaka-effective kasi Madre de Agua mga kabukals eh. Talagang wala siyang wala siyang kumbaga side effects o yung mga chemical reaction. Kahit pakainin mo sila ng marami niyan, kasi nasubukan ko na, kaya sinasabi ko sa inyo, dahil doon pa lang sa old area gumagamit na ako ng Madre de Agua sa mga binibreed kong manok, yung mga Rhode Island pa natin, mga kabir natin, naka Madre de Agua po yun, and so far okay naman po ang kanilang egg production, kaya masasabi ko na very effective talaga ang Madre de Agua. Tas lalo na ipe-ferment mo pa, maayos lang ang iyong pagpe-ferment katulad ng ipinakita ko kanina, ay sigurado pong may probiotics po tayong mapaparami. And yung proper handling para po hindi po mamatay yung ating mga probiotics. Ayan po. So ayan mga kabukals, hanggang dito na lang. So tuloy-tuloy lang po tayo. Farming, napakalawak po ng scope ng farming mga kabukals. So alam ko maraming problema along the way sa pagpo-farming. Unang-una na po yung gastos sa patuka, pakain. Pero yun nga kasi kung hindi po tayo gagawa ng paraan, wala pong mangyayari. Bakit po yung ibang tao kumikita, di ba? Kasi meron sila mga innovation na ginagawa. Hindi po sila nag-i-stick sa traditional na bibili lang ng commercial feeds. Doon lang magdedepende. Pagka ganun po kasi talagang you are at the mercy of yung mga nagko-control po ng presyo ng commercial feeds. Sabi nga, 'di ba? Pero kung gagawan mo ng ganitong paraan na ikaw mismo gagawa ka ng paraan para makagawa ka ng isang masustansya at epektibong patuka para sa iyong mga alaga, ay sigurado pong kikita. Sigurado pong kikita. Ayan.
Yan, wait lang po kayo doon sa mga nagnanais pong bumili ng ating mga produce. Nito mga Deca Browns natin na binibreed. I-announce ko po yan. Kailangan ko po kasi muna ipon ng mga pamalit doon sa ating mga naka-battery cage. Kasi hindi ko rin po pwedeng pabayaan yung ating table eggs at marami rin po tayong suki na rin na sinusuplayan. Pero yan, magtutulungan po yan. So, isa na po ito talaga sa tututukan ko. Kaya ayan, inallocate ko na nga sa kanila yung isang drum na fermented. Kasi nga, ayun. O, diba? Talagang continuous ang kanilang pagbibreed. Inallocate ko na yung isang drum nga na fermented para talagang masecure na natin yung kanilang pagkain all throughout the breeding. And then, gawa tayo ng gawa. Continuous lang sa paggawa ng mga fermented para talagang continuous ang kanilang masustansyang pagkain. At syempre, continuous din yung maibibigay nilang mga ganansya sa atin. Yan. May box na nga pala ako mga kabukas. Pagka sa mga bibili ng day old, may box na ako na paglalagyan ng mga sisiw. Yung pan-dialysis ni partner, yung solution, ilalagyan niya ng solution. Sabi ko itabi lahat. Libre lang po kasi nakukuha yun sa National Kidney yung mga solution niya. Naka-box siya na magaganda, pang sisiw talaga. Yun, so wala na may. Isa po yun sa isa rin po yun sa makakalibre tayo, yung lalagyan ng mga sisiw natin na may bebenta. Ayan. Hanggang pang 1 month old yun po pwedeng paglagyan kasi magandang box siya medyo mataas at saka yung katamtaman lang yung lapad. Ayan. Ayan mga kabukas, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Amazing na buhay.